speaker ha, standby ha. Oh, lights, camera, action! Sinungaling! Wala pa, Ben. Wala pa ba? Nanggigigil na ako eh. Bilisan na kasi. With a full heart and a clear conscience, Baliw! I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Hoy, speaker, wag mo nang bilugin yung ulo namin, visit ka. May pa-resign ka pa, ang diskarte nyo lang naman, palit mo ka. Lolokohin mo pa yung tao, naglagay ka lang ng dami, pero ikaw pa rin yung utak dyan sa kamera. Resign. Hindi nyo kami mapapaikot, gagi, halatang halata. Ilan ba ni-nominate nyo, ha? Putragis, tumataginting na isa. Sino nag-nominate, Ben? Sino pa? Eh, di yung estudyante niyang si Sandro, yung kamukha ng palaka. Nanay niya si ano? Coca. Tapos anak niya ni ano? Meow. Huwag niyo sabihin naniniwala kayo dyan. Mga visit yan, kunwari palit liderato. Biruin mo 300 plus sila sa kongreso, tapos isa lang yung nominado. Sa dami nila dyan, yung iba takot magsalita, mas pinili nilang magtanga-tangahan para di mawalan. Nang ano? Pondo. Kaya yan dapat ang nililinis. Yung ano? Ang dami mong tanong yung kongreso. Kung meron kayong unang dapat linisin, ang una nyong linisin yung kongreso. Kasi tahanan niya ng mga buhaya sa mga impakto. Demonyo, magnanakaw, manggagancho, si Raulo. Kakabarubal natin, natanggal na yung 3 maligno. Tapos itong bangag na to, gusto maglinis lang sa baba. Mahina talaga. Biruin mo, mag-uumpisa ka sa baba. Dapat mula taas pababa. Oo nga naman, baka pag naglinis siya sa taas, baka pati sarili niya maisama niya. Pag ginamit niyo utak niyo, ang tawag dyan, linis-linisan, kunwa-kunwarian, saka galit-galitan. Para ano? Siyempre, para matuwa yung mga utu-utu niyang supporter dyan. Ito. Tingnan niyo yung video na yan. Anak ng bulate, kala mo talaga galit. Walang nyaka, 3 taong ka na nakaupo dyan, ngayon ka palang magagalit. Baliw ka, di ba pinsan mo pinahawak mo ng budget? Sa kanya ka magalit. Dapat sa gunggong na to, tinatapos sa kangkungan, tapos ito ipalit. Kasi pag ako tumira, masaya na masakit. Titi Sara, palitan mo na yan. Walang yan, masasaktan lang yan. Tapos itong kantang upuan, paparinig ko sa kanya, tapos ihahampas ko sa kanya yan. Kasi baka pag tumagal pa yung gunggong na yan, baka mawala na sa mapa yung Bulacan. Ben! Wala na sa mapa ang Bulacan! Tumigil ka! Ang OA mo, nandyan pa yung Bulacan. Gusto nyo pa yatang ipaliwanag ko kung bakit gunggong siya. Sino ba travel ng travel tapos umutang sa World Bank? Siya. Sino ba pumirma ng budget para ma-release sa Congress? Siya. Tapos binigay sa mga demonyo, pinangkasino nila. Eh, sino magbabayad ng mga inutang neto? Sige nga, hulaan nyo. Tayo. Tingnan nyo ha. Ninakawan ka na, magbabayad ka pa. Binaha ka na nga, lulukohin ka pa. Hirap ka na nga, tatakasan ka pa. Sa sobrang tindi na nakawan, pati si Monkey D. Luffy nakitagyak na. Sila yung mega, most, biggest, super duper pag-usapan ng gang. Maning-mane, walang binatbat, miski katiting, yung Alvin Flores Robbery Gang. Istribo gang, martilyo gang, dugu-dugu gang, salisigang, kuratong baliling gang, saka sesto gang. Panis na panis dito kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng gang. Mas matindi to kasi government official na yung member ng Robbery Gang. Kutsara gatas. Member ng Robbery Gang, government official na. Sa history ng Pilipinas, eto na yung pinaka-worst president talaga. Kaya pag tumagal pa to, ha? Tumagal pa tong presidente na to, yung nakawan lalo pang lalala. Nice, bongbong! Palakpakan ng mga tanga! Teka, may tanga bang nanonood dyan? Pwes, paduduguin natin mga tenga ng mga yan. Supporter ba kayo ng Gunggong Marcos na yan? Kung di ka ba naman tanga, alam nyo, binabanatan ko yung amo nyo tapos manonood kayo ng baro-balan. Kung may ranggo lang yung pagiging tanga, 5-star general yung mga yan. Pag magnanakaw ka tapos government official ka, gagawin kang state witness. Ikukulong ka ng konti tapos mapapawalang sala ka parang si Napoles. Doon nagkamali si Alvin Flores. Bago dapat siya nagnakaw, tumakbo muna siya sa Congress. Tama, mali. Real talk yan pare, ganyan talaga nangyayari. Yung Kongreso, tahanan ng mga buhaya sa kabuitre. Tapos yung mga mahihinang congressman dyan, takot magsalita. Mas pinili nilang magtanga-tangahan, magtikom ng labi. Dapat pag magnanakaw na government official, yung kaso bigatan. Hindi yung bebabyhin nyo tapos gagawin yung state witness dyan. Putragis, dadami lang mga yan. Parusahan nyo ng bitay, yan lang yung solusyon dyan.
Dahil sa mga pagnanakaw nyo sa Mindoro, siyam na yung gumuhong dike. Sa pagnanakaw nga si Alvin Flores, pinatawan ng dead or alive. Eh ngayon yung buhaya sa gobyerno, ini-interview na, partida pa, naka-live. Napapasok lang na balita. O, Boljak, nandiyan ka ba? Ben. Nandito ako. Naka-ready na. O, ano pa hinihintay mo? Walang niya ka, pumasok ka na. Ito, Ben, kitang-kita nyo, wala na sa mapa yung Bulacan, Talagang ako lang tao rito, kung napapansin nyo, mga kaibigan, Wala talagang katao-tao rito, mga kaibigan, ghost na ghost to. Cut! Walang niya ka, wala akong naintindihan sa balita mo. Puro Sabi ko sa'yo, magbalita, hindi magpatawa eh. Pag ako nainis sa'yo, ikaw buburahin ko sa mapa eh. Tandaan nyo trilyon ang napunta sa flood control dyan. Isipin mo pare, flood control pa lang yan. Wala pa pare yung ibang project dyan. Tapos naniniwala kayo yung presidente walang alam yan. Pare, nagtatanga-tangahan lang yan. May go signal niya yan. Hindi marirelease ang pondo pare kung hindi niya pinirmahan yan. Ang tatanga nyo talaga eh. Basta talaga BBM supporter, ang tatanga eh. Take note isang departamento pa lang yan. DPWH pa lang yan. Partida wala pa dyan yung PhilHealth, NIA, DSWD, DA, BI, LTO, BIR, saka custom dyan. Kaya bongbong, paimbestigahan mo rin lahat yan. Kung ayaw mo yung langit sa lupa, maghalikan. At ang Bulacan ang numero 1 pinakamaraming flood control project. Biruin mo, umabot ng 668 project. Kung iisipin mo, daang-daang kontraktor na yung nagtulong-tulong, buwisit. Nakontrol ba nila? Hindi, kasi ang kinontrol lang nila yung budget. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Kung hindi sila nagde-dredge, hindi ikaw yung mag-dredge, ikaw yung pumirma ng budget. Tapos may pa top 15 contractors ka pang nalalaman. Sige nga, yung pang-8 kaya mo bang imbestigahan? Maghinay-hinay ka, si Saldi ko may-ari niyan, baka akala mo. Kingpin yun ng kongreso. Isa sa mga may hawak ng pondo. Saka napakarami ng aso. Si Saldi ko, untouchable yan pare. Hindi nga nila mapatawag sa kongreso eh. Todo tanggol neto ni Abante, yung numero 1 aso niya eh. Saka bakit nandiyan na naman si Abante? Di naman to nanalo eh. Ben, sunduin mo na ako dito, Ben. Sunduin mo na ako. Diyan ka lang, huwag kang alis sa lugar mo. Kung may kontratista ditong pumalpak at hindi sumunod sa specification, bukod sa mabar ito, bukod sa masuspindi, dapat ito tama na, wag nang babibigyan ulit ng proyekto. Anong wag na lang bigyan ng proyekto? Gob, napakabait mo yata doon. Paano yung ginawa nila? Tiway na lang yon? Ibig sabihin, hindi mo paparusahan, ganun ba yon? Ganyan ba sa sinasakupan mo ngayon? Pag may kriminal, wag mo na lang uli gawin, ganon? Dapat pinaparusahan yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, bitay lang solusyon dyan. Ewan ko lang kung dito minu mga yan. Hindi yung bebabyhin nyo tapos gagawin nyo state witness dyan. Para lang kayo nakipagkasundo sa demonyo nyan. Dapat panagutin mula congressman hanggang mayor. Tapos wala nang tanong-tanong, tanggalan na ng lisensya yung mga kontraktor. Tapos putulan ng dila yung mga butete sap-sap na kasama sa payroll. Dito muna tayo sa Oriental Mindoro para masaya. Palpak na dike ng St. Timothy, yung may-ari, mga Diskaya. Manananggal project sa barangay Buong Lupa. Biruin mo, 326 meters ang usapan nila. Yung tinapos ng St. Timothy, 186 meters lang pala. Kaya naman palang yaman, yung high-end cars nila, 40. Rolls-Royce, Chevrolet, Mercedes, Range Rover, Cadillac, saka Bentley. Kung may nakalimutan pa ako, paki-comment sa baba, gagi. Wow, ang yaman ng mga boss. Yumaman sila ng ganyan kasi yung project hindi tinatapos. Tanungin nga natin sila kung anong feeling nila ngayon. Yun yung feeling namin, good karma. Parang ganon. Feeling nga namin mag-asawa, parang ginawa kaming instrument ni Lord. Alam mo, yung feeling namin, parang hindi ganun. Parang bad karma yun. Tapos ginawa kayong instrument, baka si Saldi yun. Tapos na tayo sa Oriental, mapunta naman tayo sa Occidental Mindoro. Alam niyo ba kung sino contractor dito? O, head roll, drum roll. Tege. Boom! Sunwest ni Saldi ko. Alam niyo ba kung nasa si Saldi ko? Nagpapagamot daw. Sa Amerika, may sakit daw siya sa puso. Walang yaka, Saldi ko pang may gana magkasakit sa puso. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment. Ay nako! Ang bangis ng timing mo. Saktong-sakto yung pag-alis mo, kaputukan ng flood control issue. Ben, sunduin mo na ako dito, Teka, nasan ka ba?
Pakistan din. Walang niya, akala ko nasa Bulacan ka. Bulacan, Pakistan din. Marami na tayong nagawa as of now. Pa lang. Uy, money easy lang. Putragis na, hindi makukuha sa mura yan. Saka, di ba, in-endorse ka niyan? Ako na bahala, i-play mo uli sinabi niyan. Marami na tayong nagawa as of now. Pa lang. Tado, sinungaling, mambubudol, walang nya, garapal. Tolja, ano pa? Salaula. Salaula, sakangiwi. Lang nya, kahit sino pala talaga mapapamura talaga dyan. Ang kapal ng mukha mo, lulukohin mo na naman yung taong bayan. Wala ka pa nagagawa, bongbong, simula nung pag-upo mo dyan. Ang binigay mo, ha? Perwisyo, sakit ng ulo, gutom, delubyo, alipunga, sa kahirapan. Kung marami ka man nagawa, puro kalokohan. Kaya naman pala tahimik si Rapi eh. Tapos ang ganda pa ng slogan, kakampi ng inaapi eh. Kakampi ng inaapi, baka kampi ng umaapi. Yung mga naba, aping-api na yan, di mo nga makampihan yan eh. Si Saldi ko nga, hindi mo kaya eh. Wala ka man ang sinabi kahit ano eh. Wala ka pala eh, pang small time ka lang pala eh. Tiklop ka pala eh, ang kaya mo lang puro mga kabit eh. Tapos yung Eric Yap na yan, no, na CIS din, no, nasasangkot po. Tapos yung isang tulpo, balalay ni speaker, patayo-tayo lang sa gedli, oh. Tapos si Mina Jose pumasok sa opisina ni Erwin Tulpo. Ang dahilan para daw tingnan yung terrace ng opisina, oh, bumaba daw. Di natin alam kung ano yung bumaba, walang sinabing tubig, oh. Wala po akong dinalang pera. Siya rin ang nakita sa CCTV na pumunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Ito'y para raw tignan ang terrace ng kanyang opisina na bumabaha. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Boss, corrupt admin. Wala nang makakatalo. Hindi nyo ba alam Pilipinas ang pinag-uusapan sa buong mundo? Kasi nga world's biggest corruption in the history to. Ang magtatanggol lang sa mga to, kung hindi bayad, bobo. Pinag-uusapan tayo ng Al Jazeera, DW News, NDTV, France 24 English, DD India, ABC News Australia, at marami pang iba po. Nakakahiya na yung Pilipinas, pare. Ang liit na ng tingin sa atin ng mga puti. Simula nung naupo to, nagkandaleche-leche. Hindi mahirap ang Pilipinas, pare. Marami lang buhaya sa kabwitre. Ang daming mga issue nito, pare. Iisa-isahin ko sa'yo, makinig ka. Yung gold reserve natin, binenta. Yung pondo ng PhilHealth, kinuha. Yung Maharlika funds, wala nang balita. Tapos ngayon, trilyon-trilyon yung ninakaw nila. Pag tumagal pa tong bongbong na to, palulubugin neto yung Pilipinas. Puta, sumakay ka pa. Yung bansa natin, pare, trending. Dahil sa kawalang yaan ni Bongbong, Saldi, Sani Martin. Buong taong bayan, pare, galit na. Pag walang nakulong dito, pare, taga mo sa bato, yung mundo, uuga. Ano yan? Hiling na 2026 budget ng DPWH? Walang niya budget na naman? Wala pa nang napapanagot na magnanakaw nung nakaraang budget na naman. Mahiya naman kayong kakapal nyo, pagpahingay nyo naman yung kaban ng bayan. Kung gusto nyo ng budget, kuhain nyo sa mga demonyo na yan, ibenta nyo yung mga dirty cars nyan, saka yung hinayupak na payong nyan. Ito yung buong total na budget ng DPWH para alam nyo. Mula 2023 hanggang 2026. Itayo mo. Noong nakaraang 2023, yung binigay sa kanila ng Kongreso na pinamumunuan ni Romualdez, 894.166 billion. Noong 2024, 997.885 billion. Ngayong 2025, nagpakawala yung mga animal ng 1 trillion. May butal pa, pang good time na mga demonyo, 88.8 billion. Biruin mo yung demonyong Kongreso, nagpakawala ng trilyon-trilyon na budget. Saan napunta yung pondo, puro ghost project. Tapos sa 2026, gusto nyo na naman ng budget. Nag-struggle na yung mga Pilipino, tapos kayo puro budget. Fuck shit. Ben, basta't may baha, may buhaya. Loko-loko. Busy talaga. Napipiyok pa ako sa'yo eh. Putragis ka, tawa ka ng tawa. Bumaba ka dyan, buhaya yan eh. Ang 2023 budget hanggang 2025 budget, ang dapat sisihin, walang iba kundi siya. Siya, saka siya. Ang dami nyo pang segue eh. Parang barko lang yan eh. Kung anong mangyari sa barko, walang ibang dapat sisihin kundi yung kapitan, saka yung dalawang alipores niya. Eto yung umutang,
pumirma, pinasa sa 2 buhaya, bago sinaboy sa mga aso nila. Ito, tatandaan mo, Martin. Walang utot na hindi sumisingaw. At walang tayong hindi umalingasaw. Magbabayad ka ng malaki sa lahat ng ginawa niyong pagnanakaw. At higit sa lahat, ikaw na ang pambansang animal at hindi nakalabaw. Wala nang paligoy-ligoy, pare. Top 3 na tayo sa most corrupt sa Southeast Asia. Diyan yung makikita yung presidente natin kung gaano kabobo sa kakatanga. Biruin mo sa sobrang tanga niya yung corruption sa Pilipinas na pa-top 3 niya. Konting kembot na lang putik, maaabutan na natin yung Cambodia. Partida, pare, sa loob lang ng 3 years niya yan ginawa. Yung ibang bansa bago mapunta sa top 3, inaabot ng 10 to 15 years pa. Ganong katagal, marunong pa silang mahiya. Pero kay Bongbong, pare, 3 years lang, mabilisan nilang ginawa. How much more, pare, kung 6 years pa? Baka pag umabot pa to ng 6 years, yung Pilipino sa gutom, gumagapang na. Tapos yung mga nuknukang tangang supporters ni Bongbong, my goodness, puring-puri pa siya, tuwang-tuwa. Nag-top 3 daw kasi tayo sa loob lang ng 3 years. Kaya palakpakan yung mga tanga. Kaya pag may nakakasalubong akong BBM supporter, tinatadyakan ko sa panga. Pwe, dinuduraan ko sa mukha tapos sinahampas ko ng tabla sa paa. Top 3 most corrupt in Southeast Asia, I love BBM ka pa rin? Kundi ka ba naman bobo, tanga, may saltik, praning? Palubog na yung Pilipinas, tulog ka pa rin. Sa loob lang ng 3 years, tang inumin, tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery. Walang binatbat sa atin sa bilis, kahit yung mga ibang country. Nasa atin na yung new world record, the fastest corruption in history. Tapos proud pa sila. Ganyan sila katatanga. Ang motto ni Bongbong, pababagsakin ko yung Pilipinas, manood ka. Ben, wag mo nang banatan si Bongbong. Love namin siya eh. Mga bobo! Una sa lahat, ha? Maligo muna kayo. Vlog kayo ng vlog, di naman kayo naliligo. Tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo, isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong, tanga yung driver ng bus, tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisihin nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste. Mga bobo, mga kamote! Ganyan sila katanga, ganyan sila kapraning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung vice president namin, oh, ganda-ganto. Matalino, no, maganda po. Di katulad nito, mukhang tanga, inutil, bobo, walang silbi. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano? Isa rin siyang magnanakaw eh. Ben, O bakit? Pangit. parang awa mo na, tigilan mo na kami. Maligo muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampian ng sabon sa tubig eh. Tapos yung mga suot nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan eh. Kaya nililibag na pati mga utak nyo eh. Huwag kang magsasalita, hindi pa ako tapos eh. May pagkabastos ka rin eh. Pati yung pagsasalita ko, nanakawin nyo pa eh. Magnanakaw na kayo, bastos pa kayo eh. Umalis ka nga sa harapan ko, sipahin kita yung pangit mong umiyak eh. Ano Ping, kumusta na yung blue ribbon mo? Ala na. May pa-privilege speech ka pa, yung pala. Nana. Wala namang binatbat, puro forma. Isa ring gunggong, walang silbi, inutil. Hindi nyo kayang banggain si Tamba. Lumabas na nga si Orly Gutesa para sa blue ribbon mo tumulong. Kinanta niya na nga si Saldico sa si Romualdez. Walang niya si Orly pa ang naisip mong ikulong. Walang niya, halatang-halata ka doon, Lacson. Hindi nyo ba napansin? Paglabas ni Orly Gutesa, hininto yung blue ribbon, hindi na gumulong. Hininto yung blue ribbon o may nagpahinto? Ben, sa November pa resume nila. Naka-adjourn yung Senado. Adjourn. Pinaganda mo pa eh. Ang tamang tawag doon, delaying tactics. September pa yung huling hearing neto, gagawin na namang circus na may pagka-matrix. Tapos November pa yung resume, langyalaos na yan, napanood ko na yan sa Netflix. Mas kapani-paniwala pa si Gutesa kesa dito, saka sa'yo.
Biruin mo, hawak-hawak na nga ni Senator Marcoleta, umepal pa tong lakso na to. Wala naman palang kasilbi-silbi. Mas may bayag pa si Cheese Escudero sa'yo. Ito si Tito, palitan nyo na rin to. Wala ring silbi to, inutil din to. Ang yabang-yabang pan sabi, ako ang pinakamatagal dito. So, anong gusto mong palabasin? Magaling ka na sa Senado. Diyan ka na sa Senado nagmenopause. Wala ka man lang nagawang maganda na natandaan ng tao. Akala mo magaling ka? Wala kang kwenta, Tito. Di hamak na mas magaling pa si Lito Lapid sa'yo. Napaka-sensitive pa niyan. Mabanatan mo lang ng konti, magsusumbong na sa media yan. Saka teka, bakit ka magagalit dyan? Magaling si Lito Lapid kesa sa'yo, totoo naman. Wala kang kasilbi-silbi sa Senado, totoo naman. Lahat ng sinasabi ko rito, totoo naman. Masakit talaga yung totoo. Wala kang kasilbi-silbi dyan, Senate President ka pa naman. Vic! Hoy Vic! Yung utol mo, pauwiin mo na to. Bukod sa walang silbi, napaka-sensitive pa neto. Kung ayaw makatanggap ng criticism ng utol mo, ihatid mo sa bahay nila tapos ikulong mo. Naintindihan mo ba, Vic? Vic, narinig mo ba ako? Mas may silbi pa si Lito Lapid dito. Aba, si Boying dambalasi ka, subusumpa. Pasumpa-sumpa ka pa, tang naka. Uy! Sa sarap mong mambolat ang ina mo. Uy, easy lang pare, huwag ka magmura rito. Alalahanin mo, ombudsman na yung kaharap mo. Puppet nga lang, pero ombudsman, na aso. Kung saan ihagis yung bola, susunod to. Maging ombudsman ka! Aw, aw! Banatan si Sara! Aw, aw! Ano kaya sinasabi niyan? Sumusumpa ako sa harap ng madlang people na lahat ng magnanakaw, demonyo, tiwali dito sa lupa ay ipagtatanggol ko na walang pag-iimbot basta ikakasaya ng boss ko. At buong lakas at pwersa kong patatalsikin si BP Sara. Sanib pwersa kami ng utol ko na aso rin na katulad ko. Yung mga tao, paano nyo naloko? Yung gobyerno, ginawa nyong monopolyo. Yung politika, naging negosyo. Yung kontraktor, politiko. Bumibili ng pagkatao. Handang ibenta pati prinsipyo. Yung magnanakaw, yung kongreso, pati presidente magkakasosyo. Bagong Pilipinas, ultimo justisya, binago. Yung magnanakaw, yung kriminal, protektado. Yung inosente, saka yung biktima ngayon, yung nakakalaboso. Yung magnanakaw, absuelto. Yung drug lord, absuelto. Walang niya, pinamumunuan tayo ng malaking sindikato. Kailan ka magigising pag yung biktima, anak mo na? Kailan ka magsasalita pag yung dila mo, putol na? Kailan ka lalaban pag yung pamilya mo, ubus na? O gusto mong sampaling kita para magising ka? Wag mo nang hintayin sipain kita sa muka. Pag ako sumipa, 2 paa. Tingnan mo yung magnanakaw, pagala-gala. Pa-travel-travel sa ibang bansa. Tayong mga ninakawan, nakalubog sa baha. Puro alipunga. Tapos ikukulong nyo pa. Kami na nga tong ninakawan, ikukulong nyo pa. Ninakawan na nga, may alipunga na nga, ikukulong nyo pa. Natural sa ninakawan, magrereklamo, magsasalita. Magagalit, aalma. Nakawan ko kaya yung pamilya mo, matutuwa ka. Ito lang naman yung mga tangang pag ninakawan mo, tuwan-tuwa pa. Mabuhay ang mga magnanakaw! Mabuhay! Hay! Baka bobo talaga kayo. Ninakawan na nga kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Kayo yung mga tangang masayang-masaya habang binubudol. Tapos naaalala nyo lang si Lord pag may lindol. Saka kamukha nyo yung amo nyong palumpalo, nakala mo katatapos lang tumira ng tinunaw na katol. Anong accomplishment netong tangang to? Capital W, wala. Madami na daw siyang nagawa. Oo, puro katangan, kabobohan, kapalpakan. Pag nanakaw, kasinungalingang kagaguhan. Binenta yung gold tapos yung pondo ng PhilHealth kinuwanan. Pinamanahan mo pa kami ng sandamakmak na utang. Ang pinakamasakit pa doon, ninakaw din nila yung mismong inutang. Tapos sa kanta ng 3 magnanakaw, asar na asar sila. Paano ba naman yung 3 magnanakaw nag-double platinum na? Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Ano? Isa pa nga, ulitin mo nga. Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Visit ka, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa Pilipinas? Ang kapal na mukha mo.
Pinalobo mo ng ganun, walang niya ka, 3 years ka palang nakaupo. Ang tanong, saan nyo dinala yung mga inutang nyo? Sumagot ka! Saan nyo dinala yung mga inuutang nyo? Biruin nyo, uutangin nyo, gamit nyo pangalan ng Pilipinas. Tapos bigla nyong nanakawin. Tapos ang masakit, gusto nyong bayaran namin. Uutangin nyo, tapos nanakawin nyo, tapos babayaran namin. Mga mutang ina nyo din. Sabi ko sa'yo, Ben, magaling si Bongbong eh. Mga tarantado kayo minuminuto. Alam nyo na nga yung presidente natin magnanakaw sa kabobo. Suporta pa rin kayo. Anong tawag sa inyo? Eh di mas masahol pa sa bobo. Guys, di ba si BBM ang nagsiwalat? Mga tanga. Naniwala naman kayo sa kanya. Kunwari nagagalit siya, kunwari siniwalat niya. Pero yung budget, pinirmahan pa rin niya. Ang tatangan nyo talaga. Hindi mapapakawalan yung budget kung hindi niya pinirmahan yung GAA. Alam niyo yung GAA? Ano ba yun? Gago ka. Ulitin mo nga uli, Mel. Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Gumagastos pa rin ang gobyerno na parang may pandemya. For your information, Mel, walang ginastos, ha? Ninakaw meron, pero ginastos wala. Sa laki ng inutang, yung Pilipino wala man lang napala. Kasi nga walang project, walang ginawa. Tingnan mo tong mga tangang to. Tawa ng tawa habang nagbabayad ng utang na wala man lang silang napala. Kaya nga, nag-top 3 tayo sa korap sa Southeast Asia. In Tagalog, tayo ang pangatlo na magnanakaw sa Southeast Asia. Hoy mga tanga, top 3 na ha, top 3 na. Ben, pag nag-top 1 ba tayo, makakatanggap tayo ng gold medal? Gold medal pa talaga gusto nyo ha? Mga walang niya kayo, ginawa nyong Olympics ha? Ano akala nyo dito, Asian Games? Pag nag-top 1 tayo, papasok tayo ng FIBA? Sira ulo, pag nag-top 1 tayo, magtago ka na. Tapos itong si Gunggong Marcos, napakayabang pa. Binasa niya daw yung 4,057 pages, sabi nung presidente yung tanga. Ito yung video, panoorin mo, mabubisit ka. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025 Palakpakan yung mga aso. because I reviewed it, analyzed it, and, yes, in parts, vetoed it. One eternity later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang yakang gunggong. Kakala ko ba yung 4,057 pages binasa mo? Kala ko ba ni-review mo? Kala ko ba inanalyze mo? Ang tanga-tanga mo, ibang papel yata yung binasa mo. Ang bobo mo magbasa. Ang bobo mo mag-analyze. Higit sa lahat, ang bobo mo mag-review. Mapapahiya ka sa akin parang supalpal kay Hasul ni Christyo. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin. Hoy, kung meron dapat mahiya, ikaw yun. Ikaw yung presidente, dapat alam mo yun. Binasa mo, inanalyze mo, nireview mo, tapos inaprubahan mo yun. Ang lumalabas, ikaw yung mastermind dun. Hoy, Vince Dizon, anong masasabi mo sa tatlong magnanakaw na to? Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. O, narinig niyo si Vince, mga hayop daw kayong tatlo. Hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop talaga yan eh. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin na ito sa mga kababayan natin. Dami pa sinasabi, bitayin na yan. And believe me, itong mga hayop na to, makakukulong. Pwede na! Hoy Vince, siguraduhin mo makukulong yan ha. Baka puro forma ka lang ha. Pag hindi nakulong yung mga yan, babalikan kita. O may isang yabang pa to. Panoorin nyo. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Ang tanga-tanga mo talaga, nasa tabi mo na. Sabog ka kasi kaya hindi mo makita. Ayan pa, ayan pa, ayan pa, ayan pa, ayan pa. Anong sabi mo, hindi mo makita? Sa sobrang tanga mo, naunahan pa kita.
Hindi mo na maloloko yung tao. Ayan o, kitang-kita. Maliwanag pa sa sikat ng araw, nanloloko ka. Lahat ng mga naka-highlights, blanco, pero may pirma. Yan yung bicameral conference committee report, Repa. Yung BICAM report, Repa. Yan yung basihan para maging enrolled bill at para maging GAA. Biruin mo nakalusot sa kanya, Repa. Tapos sasabihin mo nagbabasa ka? Kung nagbabasa ka, ibig sabihin nakalusot sa'yo to, mastermind ka. Ngayon, tatanungin ko kayo mga tanga. So ngayon, love nyo pa rin ba siya? Kahit tayo ni Bongbong kakainin namin, gano'n namin siya kalahab. Bakit umiiyak at tinatanong ka lang, buisit ka? Ang tanong, love ka ba niya? Bago mo sana kinain yung tae niya, tinanong mo muna kung love ka niya. Tingnan yung mga itsura nyo, mga mukha na kayong tae. Pweh, ang sarap nyong pagduduraan sa mukha eh. Tapos gumawa pa sila ng ICI, Independent Commission for Infrastructure daw. Sila yung gumawa ng ICI, tapos sila din yung magnanakaw. Para iligtas yung mga sarili nila, para yung suspect sa ibang mapukaw. Luma na yung mga tugtugan nyo, hindi nyo kami mapapasayaw. Gumawa sila ng ICI para daw imbestigahan ang maanumalyang ghost projects. Silang tatlo yung magnanakaw, tapos itong butanding na to yung star witness. Biruin mo yung star witness nila, yung pinaka-guilty. Pasensya na, no? Natatawa tayo, no? Paano ba naman kasi yung gagawin nilang witness, si Tambi? Yung dinidilibira ni Orly ng mali-maletang money. Paano may makukulong kung lahat ginawa niyong witness, mga gahagi? Yung lolo nga na 80 anyos, namitas lang ng mangga, kulong agad, mabilis pa sa alas 4. Eh yung magnanakaw ng trilyon-trilyon, pagala-gala, pa-travel-travel, pangiti-ngiti pa sa kongreso. Gagawin pang star witness ng mga gago. Biruin mo, nagpa-interview pa, bulletproof talaga yung mukha neto. Sinong maniniwala sa star witness nyo? Yung trust rating 5. Tapos may Okada issue pa tungkol sa bribe. Yung trust rating neto, kala mo nag-scuba, ang lalim ng denied. Dapat sa animal na to binibigtis sa Balete Drive. Natatandaan nyo ba to? Hindi daw adik ang gumagamit ng bato. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang din maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Yan na, liwaliwanag, sabi ni Marbil. Tumira daw kayo kung gusto nyong mag-OT. Di ba dapat coffee? Lang niya, mas pinromote mo pa yung drugs kesa sa coffee. Kaya pala yung mga BBM supporter mukha ng zombie. Di ba dapat kape, Red Bull? Bakit drugs naisip mo? Hoy, yung kape, 5 piso lang. Eh yung drugs magkano? Yung mga drivers, yung mga call center agent, tinutukso mo. Yung kikitain nila sa overtime, kulang pa sa pinambayad nila sa sinasabi mo. Sa ginagawa mo, ha? Baka yung coffee break nila, maging shabu break na. Tapos yung mga nagtatrabaho sa call center, ha? Imbis na client, baka scorer sa drug lord na tinatawagan nila. Tapos yung mga janitor, imbis na sahig, pati kisame, minamap na nila. Gusto mo mag-OT? Nakadrugs ka ba? Hindi ba, naka-copy lang. Ay, hindi pwede, kailangan nakadrugs ka. Gusto ko yung gising na gising ka, tapos palong-palo ka. Alalahanin mo, bagong Pilipinas, yun yung requirements, tanga. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. O, remember daw, ha? Yung mga gumagamit, hindi addict yan. O, may tagapagtanggol na kayo, ang lakas ng backer nyo, PNP chip pa yan. O, alam nyo na isasagot nyo, ha? Pag tinanong kayo, addict ka ba? Hindi, sir, nag-overtime lang. Lang ya, ngayon lang ako nakarinig niyan. Anong gusto mong palabasin? Gusto mo yung magtataho sa umaga, sa sobrang sipag, baka gabihin. Yung mambabalot naman sa gabi, gusto niya tanghaling tapat nagtitinda pa rin. Kung ganyan ang katwiran mo, baka magkaroon na ng katapat yung 7-Eleven. Ano, Ben? Always open. Saka yung always open na yun, hindi mananakawan yun. Kasi yung tagabantay doon, matalas pa sa CCTV yung mata nun. Konting kalabog, lingon. Konting kaluskos, lingon. Sa sobrang sipag nun, pag binigyan mo ng break, magagalit pa yun. Alam nyo yung drugs malapit na maging legal. Yan na yung sign. Kaya magpaalam lang kayo kay Marbil kung gusto nyong mag-overtime. Huwag na kayong magtaka pag alas 3 na madaling araw, yung drugs binibenta na online. Tapos yung mga nanonood, scorer, nag-uunahan mag-mine. Ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito.
Remember, ang trabaho nila per ora. Pag gumamit ka ng drugs, gising ka. Sila daw yung nagpapadagdag ng oras. Kaya pala yung drug lord na to, pinalabas. Kaya po ako nagtataka kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Anong sabi mo, nagtataka ka? Mas nakakapagtaka ka. Kasi nagtataka kami, bakit nagtataka ka? General, bulag ka ba kaya nagtataka ka? Sa mga nakawan sa gobyerno, di ka nagtataka? Taong bayan yung ninakawan, sa amin ka pa nagtaka? Kami ang nagtataka kasi kataka-taka ka. Di ba guys, kataka-taka siya? Yung trilyon na ninakaw, di ka nagtaka. Sa Ghost Project, hindi ka nagtaka. Eh yung pondo ng taong bayan na pinangkasino, di ka nagtaka. Abay, nakakapagtaka ka. Kanino kami magsusumbong? Sa guard. Ganun na ba ngayon yon? Ano sasabihin namin? Guard, yung mga nakaupo sa gobyerno, ninakawan kami ng trilyon. Oo, guard. Saka guard, wala pang nakukulong. Kanino nga kami magsusumbong? Kay Tulfo. Sa quadruplet. Ang tapang-tapang sa radyo, tapos nung nadikit kay Romualdez, tumahimik. Sa mga small time, magnanakaw lang sila galit. Tapos itong panganay, kung kailan tumanda, saka kumulit. Tapos itong isa, walang paboritong pag-initan kundi yung mga kabit. Sa pulang idol nyo, idol ng mga chismoso. Go, Sherry! Sa pulang idol nyo. Galing ni Sherry ah. Ayop pa. Mabalik ako sa'yo. Browner! Come on, Browner! Jump! Tok lang pala. Eh kung ang Armed Forces po ay makikialam katulad ng experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2. Tatlong bagay lang po yun eh. Either coup d'etat or withdrawal of support from the President. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. The time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong mga, any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Ay hindi maganda sa ating bayan? Kaya nga nananawagan yung taong bayan. Kasi hindi na nga maganda yung ating bayan. Eh di, anong maganda sa'yo? Yung nakawan, maganda sa'yo? Alam mo, magkaiba yung tanga sa kabobo, pero ikaw pinagsama mo. Uy, Ben, general yung kaharap mo. Wala naman ako sinabing tanga siya. Ang sabi ko, pinagsama mo. Pag nagreklamo ka, pag nanawagan ka, hindi maganda sa ating bayan. Pero pag nagnakaw ka, maganda sa ating bayan. Abay, kataka-taka ka dyan. Basta ang alam kong nilalangisan, sasakyan. Yung 241 billion 2025 illegal insertion sa national budget, maganda sa'yo yan? Yung 500 billion flood control budget na walang project, maganda sa'yo yan? Yung 250 billion na Maharlika funds na hindi namin alam kung saan napunta, maganda sa'yo yan? Yung nananahimik na 129 billion na gold reserve natin, binenta, maganda sa'yo yan? Yung 89 billion na PhilHealth funds na pinagkukuha, maganda sa'yo yan? Tapos ikaw pa yung may ganang magtaka? Eh ikaw tong kataka-taka dyan? Naalala ko tuloy yung aso ng kapitbahay namin. Ang bangis nun. Hindi ko makakahuli yun pare pag busog yun. Saka ang lambing, hindi nangangagat ng amo yun. Sa sobrang bangis nun pare, dumidila ng puwet yun. Paanong di babangis yun? Eh big time na magnanakaw yung amo nun. Kaya yung aso na yun pare, masarap yung tulugan nun. Saka pag busog na busog yun, pag inutusan ng amo niya yon, nagkukurting puso yung buntot nun. Ganun kabangis yun. Oh, Browner! Browner! Come on! Browner, ba't mo ba nasabi yun? Dahil Dahil Oh. maapektuhan yung ating ekonomiya at yung ating international standing. Wala na pong utang sa atin. Kaya naman pala, utang na naman ang nasa isip na naman. Di ba kakautang lang natin, utang na naman? Alam mo talaga, sumasakit talaga ulo ko naman yan. Hindi nyo pa nga nakukulong yung nagnakaw ng inutang natin, utang na naman. Tingnan nyo, ultimo general, utang ang nasa isip. Ano ba naman yan? Halatang-halata naman yan. General ka, di ba? Bakit utang yung nasa isip mo, ha?
Ang alam kong iniisip ng general kung paano ipagtanggol yung mamamayan sa kabansa. Kung paano labanan yung katiwalian sa bansa. Kung paano hulihin yung masama. Ngayon, bagong Pilipinas, iba na. Ngayon, ang iniisip ng general, utang na. Uy, Browner! Gising ka ba? Papaalala ko lang ha, general ka. AFP ha, AFP. Sundalo ka. Wala ka sa finance kaya wala kang pakialam sa uutangin ng bansa. Ito ang trabaho mo ha. Papaalala ko lang ha. 1987 Philippine Constitution pare. Article 2, Section 3. Civilian authorities at all times. Supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. O anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, the Armed Forces of the Philippines should not serve the interests of the President but of the people. And should not commit abuses against the people. Ayan ha, alam mo na ha. Baka kasi nakakalimutan mo na. Sundalo ka ha, wala kang pakialam sa utang ha. Hoy Ben, baka mapikon yan siya. Bakit siya mapipikon? Pinapaalalahanan ko nga siya. Concern nga ako sa kanya. Baka kasi nakakalimutan niya, kaya pinapaalala ko sa kanya. Ang gamot sa taong nakakalimot pare, paalala. Ang gamot naman sa mga taong tanga, antay-tetanga. 10 ml yan, ha? Bakuna kontra tanga, ha? Kung sagad-sagara na katangahan mo, laklakin mo, ha? Bigyan nyo din si Browner, ha? Oh, Browner! Come on, Browner! Pipikon ka ba? Kasi kami patawa-tawa lang pero pikon na. I-freeze po yung assets. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN. Okay. Manong Deo, di ba ngayon po, ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia. Lang yan naman talaga. Ang dami mong maiisip na unahan, bakit Cambodia pa? Bakit yung pangalawa sa magnanakaw pa? Kaya naman pala may balak na naman kayong umutang para yung Pilipinas mag-top 2 na. Alam mo sa lahat ng mga interview ng general ha, ito yung pinakawalang kwenta. Tapos nagtataka na naman siya bakit yung standing daw natin sa ASEAN mababa. Knock, Browner. Hindi ka ba aware na may bilyon-bilyon na nawawala? Yung pamangking ko ng 12 years old alam na may bilyon-bilyong nawawala. Tapos ikaw wala. Kaya bumaba yung standing ng Pilipinas dahil sa korupsyon nga. Tapos nananawagan nga yung taong bayan sa inyo, nakuha mo pang magtaka. Kami tuloy yung nagtataka kung bakit naging general ka. Naku po, kawawang Pilipinas. Yung buong pag-aari ng Pilipinas malapit ng makamkam. Partida meron pang tumataginting na utang. Yung presidente natin walang alam. Yung general natin walang alam. Yung Senate President natin walang alam. Pati si chairman ng Blue Ribbon, putragis wala ring alam. Ang nakakaawa rito yung mga mabababang ranggo. Yung mga nagtitraining, yung mga nangangarap magsundalo. Handa nilang saktan yung mga ninakawan na kapwa nila Pilipino. Para ano? Para ipagtanggol lamang yung amo mo. Ikaw yung general na hindi magandang ehemplo. Yung mga matitinong sundalo na iipit sa'yo. Hindi tuloy nila malaman kung sino susundin. Yung mga animal na magnanakaw o yung mga tao. Kasi sa lahat ng bagay, wala kang ginawa kundi magtaka. Hanggang ngayon, wala kang maalala. Tanungin nga kita, General, may FB ka ba? Follow mo ko dun. May 3 magnanakaw dun, mamumukha mo sila. Alam mo, Browner, para kayong amo mo. Walang alam saka walang maalala. Isa-isayin ko sa'yo ha, makinig ka ha. Yung katatanim pa lang, inani na. Yung bagyo, sinisi pa. Hindi daw sumusunod sa schedule yung bagyo, kaya bumaha. Tapos meron pa siyang dep-dep. Iipunin daw natin yung tubig, imbis na bumaha. Tapos yung pabahay niya, pako, martilyo sa katabla. Tapos nangaangkin ng project na wala naman siyang ginastos. Balasubas nga. Tapos yung 4,057 pages, binasa daw niya. Siguro nga nung palumpalo siya. Tapos yung state witness na si Tamba, star witness na. Tapos yung star witness na si Orly, state witness na. Bagong Pilipinas nga, baliktad na. Tapos yung 22,000 na silid-aralan na niyayabang niya, alang niya, 22 lang pala. Hindi ka lang sabog, manluloko ka pa. Tay, ratratin mo nga sila ng real talk. Ayon kay Sec Dizon, 22 classrooms lang ang naipagawa ng gobyerno ngayong taon. Yes, you heard it right, 22.
sobrang nakakagalit sa dami ng buwis na binabayaran natin, sa laki ng utang ng gobyerno na parang wala ng katapusan to eh. Yan lang pala ang kaya. 22 classrooms ngayong taon. At dahil mahilig magkumpara si Auntie Claire sa Duterte admin, sige, magkumparahan tayo. Sa unang 3 taon ni Duterte ay 75,479 classrooms ang naipatayo niya. Samantalang kay BBM, 14,825 classrooms lang. Yan ay sa unang 3 taon niya mula 2022 hanggang 2024. At ngayong 2025 ay 22 classrooms lang ang naipatayo. Sa buong termino ni Duterte, umabot sa 150,149 classrooms ang naipatayo. Hindi pa kasama dyan ang iba pang infra projects. Partida, may pandemic at Marawi siege pa noon ha. Ngayon, sa sobrang liit ng nagawa kahit walang giyera at walang lockdown, hindi mo na kailangang maging economist para malaman kung kaninong administrasyon talaga talamak ang korupsyon. Best BBM project. Yung dep-dep, yung hihigupin ng tubig pag tag-ulan, the best yon. Titiyakin natin na ang depth na titiyakin natin na ang depth na ang Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. The best yon. 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. A few moments later. Oh, ano? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Unang buhay, si Bongbong ang tanga, Pangulo na inutil, pera lang ang mahalaga. Tulog sa palasyo, walang alam sa galawan, habang nilulustay kaban ng bayan. Pangalawang demonyo, kontraktor nagahaman, Zaldico proyekto, multo ang tangan. Pondo'y binulsa, masay iniwan, ngumingiti pa, parang walang kasalanan. At heto na si Tamba, kapalmoks na buhaya, kasabwat sa korupsyon, hari ng salula sa kongreso, nakaupo parang hari ng pera, pero masay babangon, sisipain ang sistema. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising, wala nang kawalan. Wala nang awala mga buhaya sa gobyerno. Bitayin nyo si Martin para makabawi tayo. Putulan ng kamay tapos ihagis sa impyerno. Kaso baka nakawan niya pati mga demonyo. Hanapin nyo si Saldi para sunod kay Martin. Iposa sa kamay, mga daliri ay putulin. Isapan nyo sa chopper, ihulog sa bangin. At bago nyo sunugin, 10 beses nyong bitayin. Hoy bangag na Bongbong, kasama ka punyeta. Ikaw ang pinakatanga, walang kakwenta-kwenta. Dapat sa'yo bitayin, pakain sa buhaya. Lahing magnanakaw, presidente na tanga. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Pinapalitan ng batas, parang laruan lang, mga mata nyo'y ginto. Kami bang ungot ng utang, pero boses ng kalsada'y bala ng masa. Kahit may pader, sisirain ng kanta. Araw-araw krisis,
sagot niya'y kabobohan. Palpak ang plano, puro kasinungalingan. Habang masay hirap nagdurusa sa kalsada, siya'y nakangiti parang wala lang problema. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masa ang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masa ang gigising panahon ng paniningil ngayon. Mga hari ng bulsa nakangiti sa kamera, masay nilulunod sa gutom at problema. Katawan namin pagod, dugo namin binigay, pero kaban ng bayan sa bulsa nyo'y nakalagay. Mga matay nakapikit, kami di nyo nakikita, ngunit galit ng tao'y apoy nasisikla bigla. Hoy, kawatan maririnig, ang tinig kaya'y mag-aalab, di nyo kayang supilin. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masa ang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masa ang gigising panahon ng paniningil ngayon. Mga demonyong magnanakaw, garapal mga halimaw, sa laulan na ganid, mga dorogong puro nakaw, balatan ng mga loko, bitahin pa ulit-ulit at matapos na problema at wala nang makaulit kung hindi nyo bibitayin. Para tayong mga gago na boboto, magnanakaw, boto tas magnanakaw, parang gagong ulit-ulit, ganun lagi ang sistema. Tama ba ko o mali ka, o si Bongbong yung may tama? Kung saan-saan lang puro forma at drama, walang malasakit pati bansay pinaasa. Habang kurakot malayang kumikita, masay nagutom, kailan matatama. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masa ang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masa ang gigising panahon ng paniningil ngayon. Bitay, bitay, ikaw ng kalsada, wakasan ng ganit, tapusin ang basura. Bitay, bitay, siya'y panawagan. Tatlong magnanakaw, dapat nang mapanagutan. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masa ang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, oras nyo'y tapos na, bayan ng huusga, katapusan nyo'y selyado na. Hoy, hoy! Mga buhaya, masa ang gigising, wala nang kawalan.